so hot. To achieve the Sustainable Development Goals, various stakeholders in Japan are working together as one. To ensure that wheelchair users can go out with confidence, we are creating accessibility information together, regardless of whether individuals have disabilities. In encounters, I was diagnosed with a curable condition called genealogy and began using wheelchair. At first, I didn't know how I would navigate the city, then I realized this wasn't just my work, so we created Quick and Access Written Notification. This app is a program that allows users to check the access rating of public docs by adding the information to the log. You could have some of this. If wheelchair users won't give up, we will create a society where no one is left behind. Furthermore, Japan is addressing global scale issues through innovation. One example is next-generation solar cells. The most that solar cells are very thin, so they are lightweight and flexible, and can be installed even in curved places. Recently, we have installed them on the bus shelters of the Osaka Kansai Airport. First, we aim to enhance production capacity to expand social implementation. Nakilahin mo lang andun. Oo, doon muna tayo. Gaganon. Dito dadami pagka sinabi natin may ayuda. Ayun. Hindi Dapat ka pala magkakaroon sa sinasabay ito na. ay ayuda. Pagka may ayuda. Kailan magbibigay ng ano yung mga bibigay nila? Parang nakita ko sa barangay. Birthday ba? Birthday. Senior po yun. Senior? Wala po konti lang din dito. Ha? Wala din pa. Dapat. Kaya sandali lang sila dito. Okay. So yun. So tatlo. I-share na lang po ninyo, no? Kasi ito intended po sa inyo. Kasi bilang mga magulang, usually po, ang mga nagiging victim po kasi natin is yung mga bata, yung mga anak ninyo. Nagsisimula sa, sa mga preschooler, mga daycare. Sila po kasi yung mostly na victim kasi sila yung hindi kayang ipagtanggol yung mga sarili po nila. Tulad ngayon, tulad niya na sample na lang, marunong ng ba ang cellphone? Alam ba po nila kung ano yung mga nakikita nila dyan? Minsan napipindot nila yung chat, minsan naikukol nila sa ibang tao. Tapos hanggang sa matutunan nila kung paano makipag-chat, nakikipag-chat, nagsisend ng mga kung ano-anong video, mga picture nila na kahit na mga nakahubad, sinesend na nila. Ang pinakabata kasi natin na victim dito is nasa 7 years old. Ang ginawa, may ka-chat siya, akala niya classmate po niya kasi may cellphone na nga po. Yun pala, nahack yung cellphone po ng classmate niya. Ang ginawa, nag-send ng picture dun sa ka-chat niya. Akala niya, classmate niya yun, kaya sinendan niya ng picture. Tapos, ginamit yung picture na yun para takutin siya. Na kapag hindi pa mag-send ng ibang picture o kaya ibang video, isusumbong sa magulang. May isa pa na nung hindi niya matakot kasi akala nga classmate niya, sabi niya, may magbibigay ng cellphone sa atin, iPhone pa. Kung ang gagawin mo ay mag-send ka ng video sa amin. Tapos may pinatulad sa kanya na video. Alam niyo kung ano yun? Papasakan yung ari niya ng bote. Ginawa niya yun. Sinend talaga niya. At pagka sa social media po kasi, hindi po basta-basta nabubura lahat ng mga ina-upload natin doon. Pagka na-upload na po yun, pwede namin patanggal yung site mismo, kung saan-saan tulad ng mga porn site na pinagpo-postan, pwede natin patanggal yun. Kaya lang, pagka pinatanggal natin yun, yung may nag-save ng video ninyo, pwede ulit po nilang i-upload po ulit yun. Kaya kahit tumanda na tayo, andun pa din. Tingnan niyo yung mga may skandal, yung mga mayayaman yun. Kung tutuusin, dapat mapatanggal nila, pero bakit hindi matanggal-tanggal? Hanggang ngayon, pwede pa din natin i-research yung kanilang mga video na yun. Kasi nga, pag nasa social media na yan, mahirap na. Okay, yung mga cellphone na yan, may napicturean kayo kahit dibdib ninyo, pwede ninyo, baka minsan kasi may curious ano picture ng pwede ko, tingnan ko nga, o pipicturean, bibigang kaka dyan. Totoo po, may mga ganun, kahit matanda, may picture pa nga ako, may picture pa nga ako, DNT. Kasi yun nga, na-curious siya, kung ano yung tsura. O, maliit ba, o malaki ang butas, mga ganun. O, pinicturean niya sa cellphone, dinilit. Pero, nung ibenta yung cellphone, loko-loko yung pinagbentahan, na-recover. Na-recover na, namukhaan na, kilala ko to po. Di ba blackmail siya? Gagamitin yun. Ang pamba-blackmail, paggamit ng picture ng ibang tao sa ibang na pasok po siya sa 9995. So, tingnan po natin din yung mga pinupost natin at saka yung mga 9995. Yung anti-photo and sa video. Kasi yung minsan kasi, ang akala natin nakakatawa. Tulad sa mga bata, naniligo, nakikita yung putotoy, nagre-reels para matatawa yung mga nanonood, binibidyohan yung bata habang naliligo. Akala, katuwa-tuwa. Yung parang natatawa kapag pinapanood mo, ang dami mag-comment. Kaya lang, yung video na yun, o kaya yung picture na yun, kinukuha ng ibang
tao sinisend sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, may kilig sila sa mga bata. Parang naano sila, nagaganahan pagkabata ang nakikita yung mga private parts ng mga bata. Kaya sabi nila, madaming pedophile daw. So sa atin, walang bayad yun. O kaya kahit sa Reels, naka ilang views, 1,000, parang point something lang yata yung kita doon. Pero yung kita ng kumuha ng video na yun, magkano? Nasa ano na, mga $100, gano'n. Kasi sila niya yung video na yun. Tapos may pupost yung video ng anak ninyo sa porn site. Nag-i-post doon, pero magtaka kayo, bakit may kasama na? Diba? May ginagawa ng kabalbalan. Kasi, yun nga, ginamit yung picture ng anak ninyo, which is kung sino yung nag-post ng video na yun, siya may, ano doon, may pananagutan doon. Kaya yung mga anak ninyo, kung may nag-video man dyan, o may nag-i-picture, sabihin ninyo saan niyo po gagamitin. Kahit tayo mismo. Diba? Kasi minsan, lumalabas tayo, bigla may mag-video sa mukha pa natin talaga, o kaya yung ambush na ano, kung sana artista tayo, pwede. Pero kung yung alam mong ordinaryong tao ka lang, tapos bigla may mag-video, ano, i-comment mo sa ano, ganito, ganyan. Tapos mamaya, yung mga anak mo na yung pipicturan o kaya bibidyohan, pwede kong sabihin na hindi ko pwede. Tatanggihan ninyo yun. Pagka may lumabas na video, pwede po ninyo silang singilin doon. No? Na dapat hindi po nila i-post yung video na yun kasi hindi po ninyo pinayagan. Wala po kayong consent. Kasi yung mula nung bumaba yung sa Privacy Act po natin, mahirap na po. No? Pati yung sa mga CCTV na ginagamit natin as evidence, hindi po basta-basta tayo nakakakuha. Kailangan may consent po yung tao. Pagka yung CCTV nakuha mo pero walang consent yung tao, walang kahit anong pinirmahan, dismiss po yung kaso. Lalo kung yun lang ang ebidensya ninyo. Kasi kailangan po pumayag yung may-ari ng CCTV. Pagka hindi po siya pumayag, hindi po natin magagamit yun. O, sabihin na natin, may kasunduan ang munisipyo sa lahat ng mga business establishment na dapat yung CCTV is pakita sa mga pulis. Ang nakalagay doon is para tulong sa amin para ma-resolve namin ang isang krimen. Pero hindi sinabi doon na para gamitin ng kahit sino para maging ebidensya o kaya para gamitin ng ibang tao para ma-post para na naman kumita or malaki ang views niya sa Reels. Kaya pagka may mga ganon, hindi po basta-basta po nag-post kahit sa inyo po mismo nanggaling yung CCTV na yun kasi yung mga taong nandun, pumayag pa sila na i-post ninyo. Diba? Hindi. Kaya nga maraming nakakasira ng mga cyber libel, mga ganon. Kasi lahat ng nakukuha na lang ng video, pinupost nila na minsan ginagawa pang katatawanan. Yun kasi yung pinaka-ano natin na kaso ngayon, yun yung mga lumalabas po. Yung mga dating sexual abuse sa mga bata na yung hinahawakan mismo, pero ngayon hindi na. Through video na. Yun na lang yung ginagawa, ini-exploit yung bata. Kahit nakadamit na ganyan, pwede nilang tanggalan ng damit yan. Kaya yun po yung pinaka, ano natin, na yung mga anak natin, hindi basta-basta pinupost yan. Sinusuotan ng mga bikini, di ba? May mga ganong magulang kasi natutuwa. Pinapasayaw ng mga sexy na sayaw. Samantalang noon, bahay tubulan, ano ba bang pinapakanta sa mga ano, hindi na. Tapos ano pa, marunong pa silang mag-sexy dance. Yung mga bata, dapat hindi ginagawa yun kasi puro nagsisimula yun. Lalo sa loob din ng bahay, sabihin ninyo, yung anak ninyo, binura ng kapitbahay, pero nung tingnan ng psychiatrist, wala namang trauma sa pagmumura. Bakit? Kasi sa bahay pa lang, sila yung nakakarinig ng mura. Parang ano na siya, normal na sa kanya yun. Pero pag ang isang bata, hindi nakakarinig na kahit anong mura o sigawan sa loob ng bahay pag nasa labas na sinigawan, magkakaroon ng trauma yun kasi hindi po siya sanay. Tulad din sa pananamit hapon ng bata, kung sinanay ninyo ng mga anak ninyo nakaka-pictures, nakakahali o akong ano dyan na lumalabas, o makalakihan na po yan, yung mga anak ninyo, sasabihin ang landi ng anak mo, pare, bakit ganyan na yung ano. Kasi sinanay po ninyo yung magsuot ng ganun. Di wala nang anong sarili na, ano, bakit ganito yung ano ng ano ko, anak ko, dapat pala, noong bata, ganito ang ginawa ko. So yun, kaya yun din po isang purpose namin kung bakit sa mga may anak na mga maliliit po kami nagsisimula sa mga kinder po. Kasi sa atin din po kasi nagsisimula. Tulad nun, kung ang suot sa bahay para makagaan-gaan kasi mainit, para hindi mag-aircon, yung kahit wala ka ng bra, kahit wala ka ng panloob, yung mga ganon. Pero sabihan ninyo, pagka may bisita na, huwag kayong magsusuot ng ganon. Pagka may biglang dumating na tao sa bahay, magtago kayo, magpalit kayo, magsuot kayo ng naayon sa dapat isuot ninyo pagka may mga tao. Kasi kung makakasanayan din na wala lang, o kahit nasisilipan sila dyan, wala lang pakialam. Yung pinaka-importante din, pasensya na po mga kuya ha, kasi ito yung medyo nag-aano kami,
nagkakalipaglihan kami. Kasi, paano kung single father na naman? Kasi ito, pagka hinuhugasan mo yung anak mo, mga ganyan kaliit. Sinasabi ko lagi, dapat babae ang panghugas. Dapat babae lang po ang hahawak niyan. Kasi, yun na sinabi ko, pag nasana yung anak ninyo na hinuhawakan ni kuya, hinahawakan ni tatay, hinahawakan ni lolo, ang private part, kahit paghuhugas lang ng kuko nila, pagka nagkuko yung mga yan, masasanay po sila. Pero pagka babae lang po ang humahawak sa kanila, parang ma-open, uy, kung humawakan yan, sabi ni mami, dapat ako lang at saka siya lang nakakahawak nito. Ganun po ang magiging reaction ng bata. Pero pagka nasanay siya na, si daddy nga, hinahawakan yan, sige, hawakan mo. Ganun pa, parang wala lang sa bata yun. Kaya dapat po sanayin natin. Halimbawa, pagka talagang single father ka, kung may child ka dyan, o kaya may kapatid ka na babae, o kung sino pa man dyan, baka pwede, turuan yung anak mo na siya na yung maghugas ng sarili niya. Pwede naman na tulungan ninyo, kayo yung mag-ano ng tubig, habang hinuhugasan niyo yung sarili niya, pero huwag na yung kayo ang hahawak. Kasi po, masasanay po talaga ang bata. Alam mo, experience din naman ninyo, kahit kayo, mga lalaki kayo, di ba? O pag hinawakan kayo ng babae sa putotoy niyo, anong reaction niyo? Pag nung time pa nalilito kayo nakahawakan, di ba iba? Parang iba yung sa amin, naliliri pagkapangin mo. Kaya may iba naman, naliliri pag bakla ang hawak, di ba? May iba naman na iba yung magiging reaction. Di ba? Talagang iba-iba po yung magiging reaction natin kasi iba-iba po yung aming pinalakihan. Yun po yung ano nun. Kaya minsan, pagka ano mo ganito, yun na. Pag kasi sinanay mo yung bata na gano'n, mahirap mo nang sabihin na malaki na siya eh. Sasabihin ba nun, nung bata nga ako, si ano ang nag-ano lang na yan eh. O, ikaw ang susumbatan. Sino may kasalanan? Magulang na naman, no? Kaya alam nyo na, parang habang bata po sila, sanayin po natin sila na dapat sumunod sa kung ano sasabihin natin. Kasi lagi nyo sabihin, wala namang sasabihin ng isang magulang na mali sa kanilang mga anak. Tsaka yun nga, sa mga picture-picture, huwag po kayong papayag na magsisend ng mga picture ng mga anak ninyo ha. Yun ang pinakaunang-una. Kasi una pa lang, pag send mo pa lang ng picture, kahit maganda yung suot ng anak ninyo at naka-proper na damit yan, pero yung iba pala, AI. O, uubaran na yung mga anak ninyo. Meron nagsusumbong sa akin kasi yun nga, ginamit yung anak niya, ang cute-cute kasi. Ginamit pero nakabulag yung anak niya. Tapos halong-halong siya ng foreigner. Nagulat sila, bakit may ganung picture yung anak niya. Nakita nila dahil sa kapubus nila ng binyag ng anak, nag-swimming yata, sinuot-suotan nila ng kung ano-ano, o sino may kasalanan, diba? Yun yung ano kasi doon, pagka hindi sa bagay sa atin kasi parang modern na wala na eh, parang ano na. Kaya lang kung titignan natin yung nagiging epekto kasi iba na. Yung mga may anak na dalaga, ilang taon na? Kasi parang bata eh, na ano ako eh. Kasi ngayon, di ba pagka mag-boyfriend, mag-girlfriend yung dalawa, parang ang nagiging labas na eh, may contact na yun. Hindi katulad noon na mag-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo, pero tagagawa ng assignment para magbigay ng tsokolate, mga ganun. Pero ngayon, pagka ang dalawa kahit 13 or 12 years old yung dalawa na yan, pag nag-jowa na, sinisimulan na nila, gumawa ng gawain ng mag-asawa. Totoo po yun, yung pinaka-ano natin ngayon. Magtataka ka yung 11 years old na anak mo, marunong na. Baka mas marunong pa kung anong posisyon ang gusto. Eh, may pupunta sa akin na magulang, tahimik daw yung anak niya, pero nung malaman namin, magkwento yung bata, di mawiwindang talaga, may nahimatay. Ilang beses ako may nahimatay na nanay sa akin, kasi magkwento yung anak niya, mas malala pa. Hindi ko na nalasang madilaan! Kumaganon yung nanay. Hindi totoo! Hindi ko na sabihan, tapos ikaw, ano? Kumaganon yung nanay. Ilang taon ba? Ilang taon? 13. Ano yung 15 na si Vince? Uy niya, ano yun? Nalililaan na natin! Gumanon pa yung nanay. Wala eh. Yun po talaga ang ano yan. Kaya nga, namin, dapat yung mga nanay po talaga para makita natin yung mga anak natin. Pag binigyan natin ng cellphone, sabihin ninyo, parang yan ipahiram. Pwede namin i-check yan. Kasi kami ang nagbigay yan. Yun ang sasabihin nyo, para ma-check nyo yung cellphone. Kasi may legit na ginagamit para sa inyo, hindi nyo makikita na may ibang kachat doon, meron namang ginagamit na, di ba? Yung mga dami-dami account na sinasabi ng mga yan. Kachat nila, sinong kachat nila doon? Mga iba-ibang tao. May mga ano ngayon, hindi ko alam kung bakit ganun eh. Magsisend ka lang ng picture kasi may bayad. Nasa 200, 300 kayo ba mga kuya? Wala pa kayong ano doon? Hindi kayo kasama doon? Yung mga sumasayaw-sayaw kuya, magkano yung bayad doon? Diba? Oh, hilig yung 400.
ka. Oo, totoo, mga estudyante ko ang maano nun, tapos minsan na-estafa. Ay, luko-luko. Akala nila kasi noon, pwede pa yun eh, yung mga ganito na ano natin. Kasi minsan hindi mo na isi-save yan eh, hindi mo na record. Pero ngayon kasi pag cellphone, matik na pwede mo na i-record yung ginagawa ng kausap mo. O anong gagawin nun? Pasayawin mo, paanuhin mo. O kung anong gagawin sa sarili, binibidyo mo, kasi ba-blackmail mo, hindi mo pa binayaran. Imbis na usapan ninyo, 500, naging 100. Diba? Saka mag-ingat din po kayo sa mga bata na nagbebenta ng, alam na natin na talagang po kasi yung mga bata na wala daw ang bayad ng kung ano-ano. Tapos minsan pa, manghihiram ng pera, yun pala ang pambayad niya, sarili niya, tapos malalaman niyo, 16, 15 ang edad. Huwag yung papatulan yung mga yun, wala tayong kalaban-laban doon. Buti sana kung 45 years old yung pataas. Diba? Pag kayo nang nag-offer, sige, okay na. Kasi hindi naman, nasa tamang edad naman yan eh. Kaya lang pag kayong mga bata po, hindi na po. Ano? Huwag na po ninyong patulan yung mga yun. Antayin ninyong mag-18, baka pwede na. Yun yung ano natin doon. So yun, ang pinaka-importante kasi yan, yung cellphone. Dito wala tayong nag-i-scan ng mata. Yung iris scan na binabayaran 3,000, 1,518. Kapalit lang, is-scan yung mata mo, pirma ka. Wala sa poblasyon ko, no? Wala kami ng house. Wala pa kami. Batcha, Lulungbon. Meron po kasi sa Abangan Norte. Parang Pero, na ano ko lang sa Jessica Soho. Saan ginagamit? ginagamit po kasi yun ng pang-loan. Maglulong sila, gagamitin yung Oo, yun. di ba pag nag-loan kayo sa app, mata ang tinitingnan doon. Igalaw mo, tingin ka sa kaliwa, tingin ka sa kanan, tingin ka sa arata, tingin ka ng diretso, tapos firma mo, tapos number mo. Ang una, 2,000. Di ba online ang pinakaunang hiram mo is 2,000. Pero ngayon tumaas na daw eh. May 6,000, 7,000 sa Gcash. Hindi namin alam. Meron, yung mga online. Gagamitin nila yung ano ninyo na yun, eh naka-record na yun sa kanila. Yung 2,000, unang loan, babayaran nila yun. Pangalawang loan, 10,000, babayaran nila kasi sa dami ng sumasama. Ang parang nagiging ano siya, pyramiding. Kasi, babayaran nila yun. Pero pag nag-100,000, kalahating milyon na yung utang mo, hindi na mo babayaran yan. Kaya mga next year or sa susunod na taon, mga 2027, bababa na yung mga sampina ng mga online ng mga staffa, na syndicated staffa, damay. Pagka nababaan ka ng sampina, kailangan mong sagutin yun. Magkano ang counter affidavit? 6,000. Magkano lang binigay sa kanila? 1,500. O nag-times 3 or times 2 pa yung kailangan nilang bayaran. Para lang makapag-counter sila. So, ang ina-advise namin, pagka mayroong gumano na sumali, kasi easy money, bibigay mo lang yung ano mo, pa-scan mo lang yung mata mo. Parang may online, parang may word, something sa app na yun. Tapos pagka nag-member ka doon, may pinamember ka, 2,800 daw. Tapos pagkahati naman kayo, parang hahatiin yung bayad na yun. Pero easy money na, kasi wala kang gagawin. Mag-ano ka lang sa app nila. Kaya lang, pag dumating yung sabihin mo at nag-reklamo ka ng staffa, walang gano'n yun. Pag syndicated staffa po, wala akong piyasa yun. Pag nakasama yung pangalan niya. Isang kasama namin, trafficking, at saka syndicated ng mga gano'n, wala akong piyasa yun. Pahirapan po yun. So pag binabaan kayo, kailangan mag-counter kayo. Kasi pag hindi kayo mag-counter, warrant of arrest namin bababa sa inyo. Pagka naging member naman na kayo, ang pinakamadaling gawin is sirain yung SIM. Magpa-blatter sa barangay. Pero once lang pwede magpa-blatter sa barangay. Pagka may gano'n, nasabihin niya na nawala yung cellphone ko or nawala yung number ko, nag-deactivate na. Kasi kailangan ko i-deactivate lahat ng account niyo eh. Tapos cellphone number, papalit din kayo. Gcash number, papalit din kayo. Lahat ang galing yung account na nakakonect doon sa number. Tapos blatter kayo na nawala yung cellphone niyo kasama yung number na yon. Para, halimbawa, ang loan na niloan nila sa iyo is September, nabayaran yung 2,000, naka 10,000 man kamo yun. Tapos bumaba yung sabina mo or yung galing court, bumaba siya ng 2026. Ang naka-date na dapat mong bayaran is from September 2025 hanggang nung 2026 na yun. Hindi pakita mo lang yung blatter sa barangay. Dapat may kopya din sila doon na authenticated na nawala nga yung cellphone nila noong September 25. So kung makikita nila doon o nawala yung cellphone niya, may authenticated na galing barangay, mawawala yung babayaran mo. Kasi ang sabi, ginamit yung cellphone mo or yung number mo na yan noong September 2025 hanggang 2026, kaya meron pang kalahating milyon na utang. O yun. Pero kung makita sa blatter na wala mo yung PIN mo noong September, wala. Pero kung may utang ka pa ng mga August, gano'n, yun lang ang papabayaran
sa inyo bababa yung sabi, hahanapin na naman ninyo kung saan yung mga bahay. Makikita nyo, puro estafa ang kaso. Dahil nag-loan kayo sa yun kasi ang ano nila ngayon na, hintayin po sa lulungan. Opo. Tsaka sa ano, mundo pa. Nalaman ko lang yun sa Ba, loan yun eh, loan. Loan. Loan yun eh, sa online. Oo. Yun. Nag-loan sila, pero sila naman nasa lulungan. Hindi, iba yun ma'am. Bali, scam siya talaga. Hindi. Oo. Yung lending app, Lending app, parang yung driver niya yung umutang, siya yung co-maker. Naku po. So, dahil, din. oo, Lahat dahil, damay. Lahat ng mga ano, damay lahat. dahil 1 week, ang binigay na palugit sa kanya, yung 10,000 na inutang niya, sa loob ng isang linggo dapat may balik niya. So, kaya siya 6K lang nag-emergency. yata ang natanggap niya. Oo, kaya siya nag-emergency loan dahil namatay na yung nanay niya. Eh si Doc Salazar ang ano niya, co-maker. Mga reference niya. Opo. Sinama lahat eh. Ang tagal na nung sim ni Doc, tapos ngayon na, Ngayon na nakagamit sa ganun. tapos minumura siya, doktor ka nga no, minumura ka. Eh wala ka namang Grabe impact, lang, hindi naman kayo. Tatakutin ka eh. Oo, tatakotin ka po talaga. Ganun po sila. Yun ang bladder sa amin, sa ngayon lang, Sa ngayon. ganun yung nangyari. Mahirap kasi pagka-online kasi simpleng pirma lang ng ano, pwede nga ito, install na lang nila. Tapos Ay, di nga lang daw yun, Oo, ma'am. ID lang. Dati-dati, ang ginagawa, yung bigas, noodles, tapos dilata. Kapalit nun, signature mo, tapos ID mo. Ginagamit naman yun sa Gcash dati na naka-register na. Yun yung ginagamit nila na panloloko. Tapos pagka ginamit na nilang pangloko, yung pagka tinrace nila, yung iba namin na nasa Mindanao o kaya nasa Tondo, tapos titingnan mo, PWD, wala pang cellphone. O paano nagkakaroon yun? Yun pala, ginagamit na nila na may magbibigay daw ng ayuda, pero kailangan ito pumirma. Ganun din yung una, sa scan na yun. Ang sabi, may magbibigay daw ng ayuda sa ibang bansa, pero kailangan daw picturean yung sa isip ko, at kailangan picturean kung may magbibigay ng ayuda. Bakit? Anong saan nila gamitin yun? Ito nga, ID lang, ayaw na ka. Oo, tapos ang sumunod pa, doon sa Marilao, ang sabi naman is para daw hindi daw magamit na pang-loan or pang-AI, yung ganun-ganun yung mo daw, para ma-prevent daw, sila ang gumagamit eh. Oo. Diba, pang-loan nila yung mukha ninyo, kaya yung mata ninyo. Kaya nga sabi, pagka ka, di kilala ka na, magkamukha ng alam mo. Alam na. Kaya nga, hindi mo din maitatanggi yun eh. Yung sabi ko nga, yung simpleng pag-blatter lang ninyo, medyo mabawas-bawasan pa kasi yun. Kaya lang, pagka makikita kasi, mata mo yun eh. Tapos tingnan mo yung pirma mo din yun eh, di ba? O ID mo din yun, saan yun? Di ba? Kaya pati yung ID ninyo, kung anong ginamit ninyo dyan, palitan na din ninyo, sabihin nyo na wala din kasama yung cellphone number ninyo. Yun talaga ang magagawa. Kasi kung 100,000, 500,000, kabayaran mo ba yun? Magkano yun, di ba? Eh, magkano lang nakuha mo? 1.5, 1.3 lang, 1.8, ganun. Napakahirap ngayon kasi online. Kaya lahat ng mga pinupost nyo dyan, hindi na. Tsaka sa mall, baka nagbabayad ka doon ng through online banking na through online mo talaga binabayaran. Bangko, ay, wag po. Tapos ang gamit pa ninyo, yung free wifi ng mall. Ay, hindi. Hindi. Yun po kasi, pagka gumamit ka ng free wifi ng mall, tapos nag-online na bayad, tapos ang gamit mo yung sa mall lang, yung free wifi nila, napapalo ng pinakamabilis na papasukin ng scammer. Para yung account mo. Halimbawa, BPI, www.bpi.com.ph, yung legit na site niya. Pero, itong si scammer, pinalitan ng isang letra. So, dapat .com ang naging lagay na .com. Yung M naging N. Siyempre tayo, bakit papansinin po ba natin yun? Yung pera lang, papansinin natin, tsaka code. Pero yun yung nila, so nagbayad ka na, yung binayad mo, nag-post through talaga. Merong notification sa'yo na yung bayad mo ni ganito, nakuha na. Yun pala, sabihin mo sa cashier, okay na po, ito na yung confirmation. Pero ang sabi ni cashier, sir, wala pa pong confirmation na may pumasok sa account ng store. Di kahit mag-antay po kayo maghapon doon, wala po talaga. Kasi iba yung napuntahan ko na ng bangko. So, wag po kayo gagamit ng free wifi ng mall, dapat yung data po ninyo sarili ang gamit. Yun po. Kasi dati, yun eh, yung credit card, yung inaano mo, may nakukuha. Ngayon, dahil sa online na tayo, yun yung pinapasok nila. Magkukulang sila sa cafe o kung saan dyan. Makikita nila, may nagbabayad ng online, nakagamit na wifi ng mall, pasok. Yun, papalitan lang nila yun. Tapos makukuha na nila. Eh kung sana yung binayad mo lang, paano kung lahat ng laman ng mo
pinasa ng pinasa sa account nila, wala na. Eh, kailan mo ka mapupuntahan sa bangko? Eh, Friday ngayon, tapos Sabado, Monday pa. Ubus na, wala na talaga. Yun ang pinaka, lalo pagka tayo yung hindi naman gamay sa mga gadget na yan. Tapos hindi naman natin mapapalitan yung pin natin agad-agad or may report mo sa bangko kahit Friday or Sabado. Wala na talaga. Pagising mo ng kinaumagahan ng Monday, lahat ng laman ng account mo. Yun, ganun sila kagaling ngayon. Kaya yung sabi nila, huwag na kayong mag-online na lang, magbayad na lang ng cash. Kaya lang kasi ang pinakamadali ngayon, pag magdala ka ng pera, di ba? Ang hirap na din, manakawan ka, hold up ka. Lahat, dapat hindi, dapat magtirapo kayo. Yun, napakadelikado ng cellphone, no? Huwag na. Saka yung account po ninyo, pagka nahack na po yan, or napasok na, nagamit na ng ibang tao, huwag na ninyong i-try na i-recover pa, tapos gagamitin ulit. Magbago na po kayo ng account. Deactivate. Kung nabawi ninyo, deactivate na po ninyo lahat yan. Pati cellphone number, palitan na din po kasi nakakonect na po lahat. Pati email, palitan na ninyo lahat. Totally talaga. Tapos magbago na po kayo ng number. Kasi wala eh. Makukuha din po nila yan. Kasi ang purpose lang nila, mga bank account ninyo at saka yung Gcash. Kung hindi man ganon, gagamitin yung account ninyo para manloko ng tao. Marami tayong yung Yeah. samaan, pasend naman sa Gcash ng 500, babayaran ko mamaya. Yun pala, nakat na yung account nila. Ganyan. Meron. Kaya, nakikita sa inyo. Yung sabi ko, napag-alert ko. Dapat nila ninyo, tanggalin na niya yung SIM niya. Magpalit na siya. Mag-deactivate lahat ng account tapos magbago ng number. Oo, kasi paulit-ulit gagawin yan kasi may nakukuha eh. Ganun sila kagaling. Kakayaan nila. Oo, kakayaan nila makuha mo ulit. Pero, hindi mo alam, yung email nila, nabubuksan nila sa cellphone, lahat ng email mo na dumarating, nasa kanila. Eh kung sabihin may 500,000 na pumasok, ay agad-agad kukunin na naman ulit nila yung account mo. Wala na. Hindi mo na mabuksan. So, dapat magbago na talaga. Oo. Kaya may ako naman nung sa tindahan namin, may Gcash po kami. Lahat po na po, may pumasok na 1,000. Noong una po, 300 lang ang binabawas eh. So mga ilang araw na, lahat ng laman kinukuha. Oh, may nakaano na sa inyo. Kasi ngayon, di ba, pagka sa mga number kasi may sa mall na pwede mong pa-duplicate yung number. Tapos inaano na naman nila. Yung mga registration ng number ngayon, parang baliwala. Kasi hindi secure talaga eh. Kaya lahat ng mga password natin dapat talagang mas Tapos, di ba, may maano kayo doon na parang dalawa yung authenticator niya bago mag-push to yung isang transaction. Dapat gawin niyo yung kahit mahirap, kahit pa ulit-ulit kayo na kailangan pindutin ito, pindutin doon, okay lang yun para at least safe. Kasi pagka perang pinag-uusapan, pagka isang click mo lang, tapos pasa agad, wala. Doon tayo natulog. Tsaka yung yung mga ano ninyo, yung mga laman-laman po ng cellphone ninyo, pagka may delikadong laman niya, huwag na ninyong i-verify. O kaya, pangsira na po talaga siya. O kaya ipasa sa anak ninyo. Kasi mahirap na po. Hindi naman sa kaya lang kasi minsan, di ba, hindi din natin kasi may iwasan. Likod natin, hindi naman natin kita. Ayaw naman natin gumamit ng salamin. Picturean mo na lang, di ba? Hindi totoo po yun. May mga ganon. Hindi kaya may jowa. Eh, syempre, jowa-jowa, mahal, naglalayo lang. Pinipicturan yung kung ano-anong pinipicturan dyan. Hindi kaya nagpunta sa gusto may remembrance kasi ang puti-puti nung kasama. Binidyohan, kumalat, o kanino galing yun. Diba? Kaso na agad. Eh, ang hirap pa naman. Yung nga, pagka kumalat yan, wala na. Kahit kami, wala kami magagawa. Kundi lang yung site, pero yung video ninyo, hindi masisecure na talagang ganun. Mga estudyante ngayon, mostly pa sa mga private school, ang nangyayari, yun nga, may sinisendan sila, may mga kakat sila. Sinisendan nila ng mga picture nila na mga tawag nito? Mga nakakubad-ubad, ginagamit pang blackmail sa kanila. Yun na, kahit mga boyfriend nila na napapasok. Pagka gano'n naman, at may nagba-blackmail sa kanila, ang gawin lang nila, ganun din, i-activate lahat po ng account, magpalit ng number din. Lahat na yun, i-activate. Tapos, after 1 week, meron ulit, ay hindi na scammer yun. Kapit-bahay mo na yung nagalit sa'yo. Sigurado yung nahanapin yun. Opo, kasi ang scammer, pagka once na wala nang nakuha sa inyo, hindi na po yan, titigil na yan. Hindi naman aanuhin na hanggat may susundan-sundan ka, hindi na. Magbabago na sila ng uutuin na naman, kukuha na. Ganun lang po yun.
Kaya magtaka ka, after 1 week, meron na naman, andyan na naman yung ano, pati picture mo, andyan na naman ulit. Bakit bahay, mga galit lang sa inyo ng mga tao yun. Yun lang yun eh. Yun yung ano lang sa cellphone na yun, bakit may mga ganon. Tsaka pag may mga butas-butas yung bahay natin, tingnan natin baka may mga nakasilid. Kasi kahit lola ko na nag-CCR lang, kasi talagang lumalabas yung kuko niya, pinicturan ka. Kasi may mga GC nga po na 50 pesos, 100 pesos, depende kung ano yung isi-send. Dibdib ba yan, hita ba yan, kwet ba yan, o ano, bata ba yan, matanda ba yan. 50, 100 pesos. Kasi may nahuli kami, ganun, lahat ng ano, ng sa group, ganun, may pressure yung huli. Oo, binabayaran. Ganun lang, pero pagka binenta nila yun, mahal. Pero sa kanila, 50 pesos lang, 100 pesos lang. Ngayon, babalik talaga tayo sa mga sinusuot natin. Kasi minsan, pagka nasisilipan, medyo tingnan natin. Kasi baka may kumukuha pala ng picture natin, sikat tayo. Eh, buti sana kung i-edit nila, maganda eh. Kaya lang, kung makikita naman, Diyos ko, magitim-gitim na yung kung ano-ano dyan, di ba? Tapos ano nila. Ang hirap, dati-dati, malaya tayo eh. Kahit na umukuha tayo dyan, kung anong ginagawa, okay na. Pero ngayon, naku, kahit kunting galaw mo lang, lalo pagka public official kayo. Kunting ano mo lang, gagawan ka ng kwento. O itong side na ano niya, akala mo sinasampal yung tao, yun pala, nakaganon na. Diba? Ang hirap. Kaya yun, ingat po tayo sa mga cellphone, sa mga nakakausap natin. Saka pag may nag-text na nanalo kayo ng ganito, at alam naman ninyo wala kayong simulitan, huwag kayo maniwala sa ganon. Alam ka naman manalo ka ng loto, hindi ka naman tumataya ng loto. Eh parang ganun kasi, tapos magsisend ka ng pera. Sabihin mo, sa kanila na lang yun, baka kayo dyan. Eh, kung bibigyan niyo ako kahit 10,000, okay na, sa inyo na yung tira, huwag niyo lang inyo akong pagbayarin. Kasi madaming naloloko po ng ganun. Ay, nanalo ka sa milyon! Nagpa-load ng kung ano-ano, nagpa-send ng kung ano-ano, yun pala, sa ulo, wala nang 1,000,000, nakautang pa siya. So, yun lang po yung ano, baka may mga tanong po kayo. Sa mga anak po ninyo, na mga ano, ito kasi yung covered na ano, dapat yung sa 9262 kasi sa kanila po kasi yun eh. Pag 9262 po, ang sinasabi noon is kayo at saka yung anak ninyo ang covered po noon. No? Pagka ikaw, sinaktan ka ng asawa mo o yung anak mo is sinaktan ng asawa mo. Pero kung kayo ang nanakit sa anak ninyo mismo, 9262 po ba yun? Sakot pa rin. Hindi po. Hindi po siya masasakop. Bakit po? Yun nga yung sabi ko, ang 9262 ay batas para sa inyong mga asawa at saka sa inyong anak. Pero pagka ikaw ang nanakit sa anak mo, pasok lang po siya sa 760. Kasi nanay po sila eh. Yun po kasi ang 9262 is protection po nila yun bilang sila ay asawa, nanay, at saka yung anak po ninyo ang kasama. Pero baka kasama lang po ang anak kung yung ang anak ay below 18 years old, 17, 16. Yun po ay covered. Pero pagka 18 na po yung anak at nasa tamang edad, hindi na po siya covered ng 9262. Mga minor na anak lang po ang covered po nun. Opo. Lahat po mag-full po kasi 7610. Kapag ka ikaw, kapitbahay mo ang nanakit sa anak mo, 7610 na po yun. Hindi po siya covered ng 9262. Unless yung kapitbahay mo, tatay ng anak mo. Siyempre, ano yun. Yun ang pagkakaiba po nun. Tsaka pagka 7610 po, pagka slight physical injuries lang, ibig sabihin, maghihil lang po siya ng 9 days below, kailangan po ng CFA ng barangay. Kahit na minor po yung bata. May ibang magulang na nagagalit, bakit kailangan bang mamatay-matay ang anak ko? O kaya kailangan ba nilulugo? Opo, yun po ang nasa kapatid. Sa polisya rin ng Alin po? sa police station. Pagka lumulugo na. Oo. Opo, pagka serious po yung nangyari po dun sa bata, sa amin na po. Pero, opo, pero Kung sinaktan lang. slight lang, barangay po muna. Barangay lang. Kailangan po ng CFA. 30 to 45 days, di ba, pag-uusapan bago bigyan po ng CFA. Yan po. So, sa inyo po muna siya. Kasi hindi po siya covered po ng 9262. 7610 lang po kayo. So, yun po yan. Baka meron pa po. Yan po kasi hindi malinaw. Bakit kailangan? May mga bata naman yan. Pero hindi po kasi siya covered ng 9262 na dapat hindi pinag-uusapan sa barangay. Yun pa is covered po lang. 7610 which is like physical injuries na kahit sa matanda sa barangay po muna pinag-uusapan. At kailangan ng CFA kasi kahit pinagpilitan po natin na i-submit doon, kailangan pa din po ng certification to file action kasi ibabalik lang po nila sa ako. Yun po yun. Baka meron pa.
nangyayari, di ba? Mga may Magulang biglang na eh. mga nagsasampalan. Sana wala naman po. Pag may mga nangyari po sa loob ng classroom, ano po, kayo po bilang teacher at saka nag-away yung magulang, bilang nagsabunutan sa harap ninyo. Gagawa po kayo ng report. Tulad lang din po sa mga elementary, high school. Pag may nangyari sa loob po ng classroom, kailangan po ng report po ng teacher. Yan po yung ano po. Kahit sa school po ng mga anak ninyo ng mga elementary or high school, pag may nangyari sa loob ng school, pinagharap kayo sa guidance, kailangan po ng report bago po kayo pumunta sa akin. Kasi kung duduretso po kayo sa akin, i-forward po ulit kayo sa school. Kasi doon po nangyari mismo sa school. Ang DepEd po may sarili po kasi sila. So halimbawa, nagkaayos kayo sa school, tapos kinuha mo lang yung pera, tapos pumunta ka sa akin. Hindi po pwede yun. Kailangan mo talagang itutuloy mo na po yung class. Hindi po pwede na puputulin mo yun. Kasi gusto mo lang makuha yung pera, tapos pagpunta mo sa police, magsusumbong ka. Pero yung report ni school, nabayaran na pala, okay na, eh hindi na po nabukatanggapin. Kasi lahat po ng pangyayari sa school, dapat po may report. Yan po. Meron pa po ba? O wala na. Ayan. Pwede naman po kayo pumunta sa amin, sa station. Wala pong bayad yun. No? Minsan kasi natatakot pumunta. Pwede naman pumunta ng tanong. Minsan huwag na lang, baka ipakulong kami, gagawin kayo. Hindi po namin inaano yun. So pwede po pumunta na consultation. Wala namang bayad yun. Hindi ka tulad naman, consultation, magkano? 150? Kasi kung may bayad kami, mayaman na kami. Pero wala po yun. Libre po ang consultation. Pag kami gustong itanong kung anong gusto mong gawin or pwedeng gawin sa ganito, pwede. Anong department sila pupunta? WCPD section po. Pagka kayo mga asawa, mga anak ninyo ang iba. Tsaka yung mga anak ninyo pagka manitigas ang ulo, napupunta na sa pagnanakaw o kung ano-ano ginagawa, kung po sa CICL yun yan. Ito kasi ang pagkakaiba, di ba? Pag nanakit yung anak nila na 14 years old, iba ang ano pa din sa yung anak, pero minsan ang nanay ang nagbabayad ng panggamot para hindi na kasuhan yung anak. Sa pagnanakaw din, ang mostly na ginagawa na lang, pinapabayaran na lang sa magulang para ano. Pagkagalan mo yung mga anak ninyo, ano ninyo, sa kayo din ng magulang, pwede naman ninyong sabihin sa amin kung pwede mag-undergo yung mga anak ninyo ng intervention. Kasi pagka hinahayaan ninyo yung mga bata na ganun lang ang gagawin, at wala kayong action na gagawin sa kanila, mamimihasa po. Makikita ninyo hanggang 18 years old, sa inyo pa rin naasa. Sa inyo pa rin kukuha ng pambayad ng kung anong inakaw o kaya kung anong nabuntis dyan. Lahat ng anak sa inyo na, gusto ko nakilang ako na, iba-iba nanay. Kasi sinanay po eh. So dapat po. Tsaka hindi namin na dahil minor, hindi nakakasuhan na ang 15 years old in one day, nakakasuhan po yun. May criminal liability. Ang 15 years old pababa, yun ay walang criminal liability pero dapat mapupunta po sila sa diversion. At pagka paulit-ulit yung ginagawa ng anak, lalo pag nalakaw, kasi yung nanay niya, pinapabayaan, yung magulang pinapabayaan, parang kasi yung maging notion po kasi nun is parang kayo nag-uutos sa anak ninyo para gawin yun. Hindi nyo masaway. Imposible naman yun, di ba? Eh kung sinabi nyo, papalayasin nyo ano sa bahay o wala na kayong pinalaman sa kanya, matatawag siguro. May iba naman talaga na matitigas, pero dapat makakitaan kayo bilang magulang na may action kayo ginawa. Kasi kung wala lang, tatahimik lang kayo, wala po. Hindi siya uubra. Na ganun lang. Bilang magulang may pananagutan. Lahat po ng ginagawa ng minor, lahat sa magulang po ang pinakakulit. So yun po ang dapat natin gawin. Gawa nyo ng action. Para naman kahit yung barangay, tanongin namin, may ginawa ba to? Ay, oo ma'am, nag-report kayo ano. Eh kung sabihin ni Kapitan, ay wala. Tinatawag ko, sinisimangutan pa ako. Kaya sinasagot pa ako. Mga ganun eh. O yun, sabihin nyo, parang walang pakil sa ginagawa ng anak. Which is, dapat siya ang number 1 na sumuway din. Kasi siya ang magulang. Na naman nagsilang doon. Tapos pagka tayo, dinamdaman natin yung anak sasama ang doon sa ano na pang sasabihin. So, yun po yun. Pagka ano yun natin. Sabihin natin yung mga kasama. Kasi kayo ang nandito po eh. I-share na lang po yung dito. Baka may mga tanong pa po. Kasi tapos na tayo. Ito na. May isang oras na ba tayo? 40 minutes. 40 minutes na. O, di ba? Ang bilis. Pero ang dami dahil yun. Meron pa po. May tanong po kayo. Wala na. O sige, mag-picture na tayo. Saan tayo mag-picture banda? Dito na lang.
tao sinisend sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, may kilit sila sa mga bata. Parang naano sila, nagaganahan pag mabata ang nakikita yung mga private parts ng mga bata. Kaya sabi nila, madaming pedophile daw. So sa atin, walang bayad yun. O kaya kahit sa Reels, naka ilang views, 1,000, parang point something lang yata yung kita doon. Pero yung kita ng kumuha ng video na yun, magkano? Nasa ano na, mga $100, gano'n. Kasi sila niya yung video na yun. Tapos may pupost yung video ng anak ninyo sa porn site. Nag-i-post doon, pero magtaka kayo, bakit may kasama na? Diba? May ginagawa ng kabalbalan. Kasi, yun nga, ginamit yung picture ng anak ninyo, which is kung sino yung nag-post ng video na yun, siyang may, ano doon, may pananagunan doon. Kaya yung mga anak ninyo, kung may nag-video man dyan, o may nag-i-picture, sabihin ninyo saan niyo po gagamitin. Kahit tayo mismo. Diba? Kasi minsan, lumalabas tayo, bigla may mag-video sa mukha pa natin talaga, o kaya yung ambush na ano, kung sana artista tayo, pwede. Pero kung yung alam mong ordinaryong tao ka lang, tapos bigla may mag-video, anong iko-comment mo sa ano, ganito, ganyan. Tapos mamaya, yung mga anak mo na yung pipicturan o kaya bibidyohan, pwede kong sabihin na hindi ko pwede. Tatanggihan ninyo yun. Pagka may lumabas na video, pwede po ninyo silang singilin doon. No? Na dapat hindi po nila i-post yung video na yun kasi hindi po din yung pinayagan. Wala po kayong consent. Kasi yung mula nung bumaba yung sa privacy act po natin, mahirap na po. No? Pati yung sa mga CCTV na ginagamit natin as evidence, hindi po basta-basta tayo nakakakuha. Kailangan may consent po yung tao. Pagka yung CCTV nakuha mo pero walang consent yung tao, walang kahit anong pinirmahan, dismiss po yung kaso. Lalo kung yun lang ang ebidensya ninyo. Kasi kailangan po pumayag yung may-ari ng CCTV. Pagka hindi po siya pumayag, hindi po natin magagamit yun. O, sabihin na natin, may kasunduan ang munisipyo sa lahat ng mga business establishment na dapat yung CCTV is pakita sa mga pulis. Ang nakalagay doon is para tulong sa amin para ma-resolve namin ang isang krimen. Pero hindi sinabi doon na para gamitin ng kahit sino para maging ebidensya o kaya para gamitin ng ibang tao para ma-post para na naman kumita or malaki ang views niya sa Reels. Kaya pagka may mga ganon, hindi po basta-basta po nag-post kahit sa inyo po mismo nanggaling yung CCTV na yun kasi yung mga taong nandun, pumayag ba sila na i-post ninyo? Diba? Hindi. Kaya nga maraming nakakasama ng mga cyber libel, mga ganon. Kasi lahat ng nakukuha na lang ng video, pinupost nila. Na minsan ginagawa pang katatawanan. Yun kasi yung pinakaano natin na kaso ngayon, yun yung mga lumalabas po. Yung mga dating sexual abuse sa mga bata